Hello? Pinoy, talakayan kay Paskri, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy, talakayan. Mike. Hello. Okay na? Katoto, pasok. Oh. Oh yes, Paski, no? Magkakaroon ng random drug test ang Barangay Ermita, Lungsod ng Maynila. Sa bawat barangay ito naka-schedule. Ayun, kanina. At ang unang nag-drug test ay yung nasasakupan ni Chairman na Makapagal, no? At siguro bukas yung kay Dante Gonzalo, susunod yung kay Noli Mendoza, Cynthia Lorente, at saka yung isa pa, kay Chairman Bayan. So itong mga nabanggit ko na barangay ay by schedule to for random test. At ito'y kautusan ng ating Pangulong Mayor Eric Estrada na bawat barangay, una chairman, pangalawa itong kagawad, pangatlo itong tanod, lupon, at iba pang mga opisyalis na sakop ng mga nasabing barangay, katulad ng treasurer o secretary, ay kasama rin dito sa tinatawag na random drug test. At walang palulusutin sinuman at sisinuhin ni Mayor Eric Estrada at kung mapatunayan na ito'y talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at involved pa sa kaso ng mga protektor ng pinagbabawal na gamot, siguradong ito'y sisiptakin sa pwesto at makukulong pa. At ang karamihan dito, kung sakaling na mga gumagamit lamang, ay magkakaroon lang sila ng rehabilitation sa rehab o i-rehab lang sila ni Pangulong Mayor Eric Estrada ng Lungsod Maynila. So maganda ito, Paski, sapagkat ito na yung panahon para makilala natin. Ito yung tinatawag na barangay narcopolitics na nai-involve dito sa nasabing paggamit ng ipinagbabawal na gamot o pagbebenta na ipinagbabawal na gamot o protektor ng ipinagbabawal na gamot. So talagang maganda itong layunin ni Pangulong Mayor Eric Estrada ng Lungsod ng Maynila para malaman na kung sino yung matatanggalan ng maskara na involved na sa nasabing illegal na droga. Para sa Kakampi Online, Katoto, Jalay Pudok, Nagulat. Thank you. Yes. Thank you, Katoto. Maraming salamat. Yes. Ano pa ba yung iba nating kung dyan na pag-ikot ang mga balita? Well, sa ngayon ay umiikot pa ako dahil nga kanina man napunta ako sa parting Quiapo, Maynila, usap-usapan itong extrajudicial killing, yung Oplan Tukhang. Ang dami na raw namamatay na wala man lang daw human rights o due process of law na pinaparil na lang na walang kalaban-laban. So yun, at talagang nangangamba yung ating mga kababayan kung bakit daw nagiging practice ng kapulisan itong ganitong estilo na parang si White Valdez na kung saan ay puputukan ka na lang pag sinabi ikaw ay tulak o gumagamit na wala katibayan. So ngayon talagang sabi nga din sila nagdadasal na sana naman huwag sila maging biktima ng sinasabing mapagpanggap na makapangyarihan para sirain ang kanilang tupulin bilang alagad ng batas. Para sa Kakampi Online, Katoto, Jalay Pudok. Okay, bagay, mabigat nga yung mga nangyayari katulad ditong kay Mayor Rolando Espinosa, di ba? Oo, medyo, tama. Ito may mga nag-text nga sa akin kung may foul play ba raw po itong kay Mayor. Well, kanina na-interview yung si Marvin Marcos ba yan, yung dating station commander ng Manila Police District.
Station 1, todo depensa siya sa mga kanyang tauhan na siyempre, command responsibility, sumabit yun, siya mananagot. Kaya nga sabi niya, wala raw katotohanan na lumabag ang kanyang mga tauhan doon sa mga tungkulin nila para gampanan ang kanilang mga tungkulin upang hulihin at idepensa yung kanilang sarili, lalo na pag ang mga inuhuli nila ay very notorious criminals or drug addicts or drug pusher. So kaya napalaban daw yung mga tao nila ang de oras. Kaya mayroon daw talagang nakita na may dala raw ng 45 ito si Mayor Espinosa at meron pang mga shabu. Dahil kasi meron nag-tip sa kanila mismo daw sa loob na meron daw talagang pinapasok pa rin na mga illegal na drugs sa loob mismo ng nasabing lalawigan ng sa ano ba yan sa may Samar ba yan o Leyte? Leyte. Sa Leyte, Albuera, Leyte. Leyte. Pero sabi nga nitong ayon doon sa mga nakalap nating balita rin, tila nagkulang ng koordinasyon ng CIDG sa PMP ng Region 8 at sa jail warden. Totoo ngang may dala silang search warrant na nagmula sa RTC judge ng naturang bayan o siyudad o lungsod. Pero ang sabi naman itong si administrator ng naturang bayan, wala silang coordination talaga. Pinatutunayan itong si Greg Cordeño ng city administrator ng Leyte. Kapag tapos natin dito kay sige, pasok mo. Okay ka, Toto, pasok ka. Yes, maraming salamat, Katotong Paski. Kung yung natatandaan, yung pulis na lungsod ng Maynila na nagngangalang Piotr Raimundo Sabino ay naghain na ng reklamo sa Northern Police District Headquarters. Aba, At dito nga, Katotong Paski, Katotong Dasalveta at ating mga kapatid dyan, tinanggap naman yung kanyang reklamo. Nasa Kamanaba? Oo, Kamanaba area. Oo. At dito nga, sinalaysay niya yung buong istorya kasama yung mga testigo na kung saan, sa balansing panig ng katwiran naman, tayo ay nakikinig sa mga punto de vista na inilalatag nitong mga testigong ito. Okay, Ngayon, pumasok kami sa isang kwarto at doon nagsagawa nga na investigasyon at dito tinukoy niya lahat ng pulis na pumasok mismo sa loob ng compound ng Pass Cargo na kung saan ay nandoon yung kanyang kantinan. Okay, At ganap na alas 8:30 ng gabi, Oktubre 25, nang maganap ito ng dahil lamang sa pagkakautang sa kanyang may bahay ng 2,000 itong driver na trailer na ito. Yun ang pinagmulan. Yan ang pinagmulan. Ang pinag-iisipan dito ni Piotr Raimundo Sabino, bakit na uwi sa isang operation na matataas na kalibre ng baril ang pumasok dito, ayon sa kanya, baka daw may lihim na galit sa kanya, exaggerated yung nasabing sumpong nitong trailer driver na ito. Okay. Nagpistulang parang offline tukhang ang nangyari at pinadapa sila sa lupa, kasama nga siya, pati yung kanyang baril na service firearms ay kinuha ng mga pulis at pinadapa rin yung ilang customer. Ba't sa karinderya mismo yan? Karinderya, sa loob ng karinderya to, ng mga compound, At dito may pumasok na 2 pulis na pumanik mismo doon sa kanyang kwarto at nasaksihan naman ito ng tumitistigo na sila ang nakakita na hinalughog yung nasabing drawer. Delikado na. Pati drawer. Ngayon, nung nagkalkal na, yung salita ko, kalkal, naghalugog na, nakita nila na kinahalugog yung drawer, ay nandoon yung perang 70,000 piso. Matindi, Katoto.
na nawala di umano, sabing gano'n ng may bahay niya, dito niya nilalagay ang pera sa bag niya, at dito nga, nakunan pa ng video to, na nawala na yung pera, at pati yung cellphone na mamahalin, na nagkakahalaga naman ng 15,000, na dalawa, ay nawala na rin. Matinding ano yan. Oo, Hulid ngayon, up. itong isang boy niya, na may laman ng pitaka na 1,800 yata ang laman, ay kinuha daw di mano ng pulis, at ay anong kanyang tinatanong ay wala na rin, naglaho na. Mahirap yan. Trabaho pulis yan. Katoto, kasama nga itong nagre-reklamong ito, at pinatutunayan ng apat na yung babanggiting kong pulis dito ay nakatalaga mismo sa PCP4 na botas na tinatanganan po naman ng isang Teniente Trinidad. Ano Albert first name? Trinidad. Ano first name ni Teniente? Police Inspector Albert Trinidad, na tinangka naming nagtungo, 3 beses kami nagbalik pero hindi namin siya nakakausap. PCP. Presinto. PCP4 na botas ito, no, sa may Agora. At yung nadat na namin, mga batang-batang pulis, PO1, sapagkat ang sangkot dito, mga PO1 at PO2 Siyempre, mga bata yung masigasig sa kanya. Babanggitin ko na pangalan, direct to the point, because the merit of the case is not yet dinudulog pa sa harapan, ano? Hindi, yung Hindi tayo nakikialam PCP, sa merito ng kaso. PCP Commander, ano pangalan? Police Inspector Albert Trinidad. Yan ang kanyang pangalan. Albert, Yan ang mga station commander ng Nabosas, si Colonel Novicio. Si Lubicio. Novicio. Yan naman yan sa Nabotas, ano? Kaya sabi nitong si P.O. Sabino ng Manila Police District at nakasign sa Station 1 na sinasabi nila ito raw ay isang awol. Sino? Yung pumasok Yung sa bahay? Sabino daw, di umano, ay ito daw pulis na to. At nadinig namin, meron daw kaso ito itong hijacking. Ganun wala namang kaso ito. Kanya nila. Kaya sila pa-traffic system. nag-search dahil may hijacking na kaso. Dahil nga itong taon to, gusto niya ay kumita ng marangal, nagtsatsaga itong mamang ito at pinagkatiwalaan to sa isang compound. Pero ang masakit dito, the point is, bakit nagsagawa ng ganyang operasyon na hindi natin alam kung alam ito ng kanilang commander. Ayun. At dalawa ang pumanik. Dalawa lang naka-uniforme, ang iba naka-sibilyan. At nung kami magtungo sa PCP4 na botas, sinabi naman ng mga pulis na nandun na hindi raw sila kasali. Okay. Hindi natin malaman kung panggabi ito, mga night shift itong mga sumagupa rito at pinadapa nga pati yung kumakain na customer. Ba't anong oras ba nangyari? Naganap ito, 8:30 ng gabi. Panggabi nga yung kanya. Panggabi. Kaya nga ngayon, sabi nga ni P.O. Sabino, kapatid dito ni Kapitan Sabino ng PCP Blumentritt Yung si PO1. Yung Sabino, na malaking lalaki na maitim, na ito yung pinamahalaan ito ng isang medyo may-ari ng tracking na siya magsinop sa lugar at naisipan niya na kumita ng marangal at naglagay siya ng konting kakanin dyan. Karinderya. Karinderya. Diyan kumakain yung mga driver. Ang pinagtataka nila, bakit nauwi ito sa police matter? Ganun ito yung usaping barangay lamang. Ayun, Dinala sila ng pulis. Di walang search warrant yan. Nung pumasok, walang search warrant. Walang search warrant ay pinakita. At pagkatapos, dilala sila ng mga pulis doon mismo sa barangay hall. Kaya meron siyang kopya ng barangay hall. At least, kung para sa akin lang, this is barangay level. Bakit ganun pala? Dapat ang barangay ang siyang nag-assist rito o barangay talon para pag-usapan sa loob ng barangay. Bakit gumamit kagad ng pulis? Kaya nga inaalam namin, kung makakonsidera natin na lehitimong operasyon ito, wala naman tayong pine-personal dito kung pulis Maynila ito. Gusto natin, with due process of law, ay lumutang yung mga pulis na ito at makapanayam naman natin itong si Police Inspector Albert Trinidad ng Nabotas. Ano pangalan ng biktima? Si PO1? PO2 Raimundo Sabino na nakatalaga mismo sa Manila Police District Station 1. Raimundo Ito'y Sabino, aktibong pulis
na dumuduty pa. Ang sinisilip nila rito sa mga bad driving, hindi ko naman kinakampihan. Ito raw pulis na to, may kasong hijacking. Nung sabi ko si Piotr Sabino, natawa. At sinasabi, ito ay awol na pulis daw. Hindi naman awol. Nasa rooster ito. Okay, malaking laban yan, Kamusta? Meron siyang certified na siya ay active na men in uniform, hanay ng pambansang kapulisan. Sa totoo lang, Totong Pasky, katulad dito kaharap ko si Sargento Orencillo, hindi suplado sa personal to. Ito, pagka gumamit ka ng komunikasyon, agad na ginagranted nito. Saan ba ito'y yung... nakangiti pa. Nasa ka ba Station ngayon? 11. Nasa ka ngayon? Nandito ako sa lugar ng Manila Police District Station 11 sa paggamit ko ng komunikasyon, pero mamaya tatakbo kami ng Nabotas. Kala ko nandiyan na kayo sa Nabotas. Ma-interview ko ako yung pinaka... Medyo lumakad papuntang Krami. Ilan lamang yan, Katotong Pasky, sa pamamagitan ng ating programa na Talakayang Pinoy Kakampin Line, ay kung may pagkakataon tayo, ay pwede mo rin puntahan si Sabino sapagkat ito ay sumambulat na sa ilang kapatid natin sa media, no? Okay, At wala tayong kinakampihan dito. Hindi, papasyalan natin yan after ng pagpapile ng complaint sa Kamanaba para makahingi tayo ng kopya ng complaint at magawa natin sa column sa diaryo. Tama. Magawa mo ng column sa iyong pahayagan, ano? Tama. Sapagkat kawawa naman ang inabot nitong maman to na matabang pulis ito. Pinadapa pa ito at tinapakan pa sa likod daw di umano. Ano pangalan ng tracking service nila? Nandito siya sa may Hilario Tracking. Hilario Tracking Service. Ilan lamang yan sa mga nagaganap na kung saan with due process of law ay malalaman natin ang kapasyahan kaugnay dito sa mga may ranggong PO2 o PO1 dahil ang dinidiin niya rito talaga ng todo yung PO2 Singson na siyang pumanik at yung isang PO2 Rarasyada ito. PO2 Singson. Ang pangalan. At yung isa, dalawa'y pumanik sa kwarto. At doon, nakita mo, andito hawak-hawak niya yung mga kopya ng litrato, ng video, na sabog-sabog yung mga gamit niya. PO2, ano yung isa, pangalan? PO2 Singson. Yung isa? Yung isa, PO2 Raras yata ito. At marami pang iba. Okay, bilang ba kung ilan yung taong pumasok? Bilang yung mga pulis na pumasok dyan? Ang sabi niya sa akin, marami daw to, may higit 20. Parang big time na rin. Parang full battery ito. Parang pabrika na. Parang pabrika na siya yung papasukin. Parang gano'n. Nagtataka nga kami. Noong tunguhin namin, merong isang, wag naman siya magagalit. Naka-civilian siya, natatako, natutulog sa loob ng presinto natutulog, naka-civilian yan, sinasabi niya, ganun-ganun. Dati raw siya sa Remedia. Di naman yun ang topic natin. Ang topic, we just want to inform your PCP commander regarding this matter. Okay, Sabi ko sa kanya, wala daw. Pang-apat na balik na namin to. Katotong Pasky, Katotong Tansulveta. Okay, si Willie, Katotong Willie. Sa Willing Engineer. Ilan lamang yan? Diyan sa mga nagaganap na eksena ng sitwasyon na kung saan ito, madalas daw dito bumabandera sa North Bay itong mga to. At yun nilalapitan yung mga tracking dyan. At hinihingan yata ng pera nito mga pulis na ito ng Nabotas. Diretsay ko na. Ako'y nananawagan kay General De La Rosa. Diretso ko na sa akin ang pangalan. Yan daw po ang ginagawa ng mga yan. Sana mabigyan ng ng katarungan. Okay, papanawagan natin kay Director Chief PNP De La Rosa. Kaya pangalan, Piotr Raimundo Sabuido, na kapatid mismo ni Kapitan Sabino ng Blooming Creek na mararangal na tao. Okay. At tulad din ni Sargento Orencillo. Pasamantala akong bibitaw, Katotong Pasky, binabati ko ang Colonel dito, si Dara, at yung ating akat na kamoyong na talaga naman pag nakita ka, painimin ka kagad ng mainit na kape. Nakapasyal nga. Pasamantala para sa... Nakapasyal nga dyan,
Sino yan? Sino Oo. yung mahilig magpainom ng kape? Oh, eto, pwede ka pumunta kay Tata Sabino at detekta kita, pero pwede ka rin magkape. Kunin mo yung buod ng istorya para malagay rin sa pahayagan yan. Okay, sige. Oh, Sa madama Station tara. 11, sino ba yung kuha natin dyan? Si Colonel Dara nandito. Dara. Oo. Okay, Pasamantala, kapatid na Katoto Paske, gagamitin ng komunikasyon para sa kakampi line na Talakayang Pinoy. Ito po naman ang nililikod. Kasama ko pa rin si Mr. Roland Peña ng Ikilas Express News at nagpapasalamat ako kay Sargento Parencillo at kay Aka Tataboyo na madalas magpainom sa atin ng kaping mainit. Okay. Ito po naman ang inyong likod, Ernie Buwan, reporting. Thank you, Katoto. Napakagandang balita niya. Biro mo, pulis kapwa pulis. Walang mabigat na kaso. Ni-raid ng kulang sa 20 tao ba? Mabigat na, ano yan? Mabigat na paratang, mga Katoto. Tulad ng ganap nga dito sa pagkakapatay ni Katotong Mayor Espinosa. Bibigyan lang natin ng tugon itong si Juliet ng Marikina. Nagtatanong kung anong kung mayroon bang foul play itong pagkakapatay kay Mayor. Maaaring magantay tayo ng malalim na investigasyon kasi maraming nakikialam ngayon sa investigasyon dahil dahil nga kawawa naman itong si Mayor na napatay ng walang kalaban-laban. Ayun ang mga usap-usapan dito, paano magkakaroon ng baril doon sa selda samantalang iilang araw pa lang yata nakakulong yung tao. At saka kumbaga sa human rights, nasa kulungan na, bakit binaril pa o pinatay? Ayon naman dito sa pahayag ng team leader ng CIDG sa Region 8 na siyang pumasok doon sa jail, may dala raw silang search warrant na itong ayon kay Chief Inspector Leo Laraga ng PNP CIDG Region 8 na siyang pumasok doon sa selda na kinakukulungan ng butihing mayor na Espinosa. Ngayon, ang pahayag naman itong city administrator ng Leyte na si Greg Cordeño, wala namang silang coordination na sinasabi kung bakit sila tuloy-tuloy na nakialam doon sa sakop ng jail na hindi naman sila nagbigay ng coordination. Totoo ngang merong nakitang search warrant na dala sila na may bilang na 18591. Yun po mula po sa RTC Judge ng Samar. Pero ang coordination ang hinahanap na ayon sa due process, dapat nakikipag-coordinate kahit na pulis kayo o anumang sekta ng pulis doon sa may sakop na lugar. Kamukha nitong Region 8 nga na nasasakupan ni Chief Superintendent Elmer Baltihar. Siya ngayong nag-atas na mag-imbestiga ang internal affair ng PNP Region 8 dahil dapat na may maganap na moto previo investigation sa naganap na krimen. Kaya itong hindi natin matutukoy pa kung may foul play, Juliet ng Marikina. At tabayan na natin siguro sa lalong madaling panahon matatapos itong mga investigasyon na gagawin. Talagang nakakapagtaka yung naganap na krimen na to.
mga katoto, dahil hindi naman ito yung tunay na drug lord at hindi naman dapat mangyari yung ganung pagpatay. Kaya yung mga katoto, talagang mag-iisip ang bawat isa kung may foul play. Kung kayo man itong civilian o isang taong sumusubaybay sa kaso ng pamilya ng Espinosa, talagang mag-iisip kayo kung paano nangyaring, bakit pinatay ng biglaan ganon. Magawin naman po tayo dito sa bakuran ng Bureau of Customs na makalawa, anong nitong Webes o Biyernes, itong Deputy Commissioner for Enforcement na si Attorney Arnel ay biglang sinibak. Bagamat siya ay OIC pa lang naman, dahil sa inasal niyang hindi maganda sa kanyang mga kasamahan na pang-aabuso sa tungkulin, ay napagkaisahan siyang reklamo at may mga nakita namang mga pagpapatunay na siya ay talagang naging abuso sa kanyang mga tauhan. Naging palasigaw, palamura, simulat sa pool ng may talaga itong Deputy OIC, Deputy Commissioner for Enforcement. Bagamat wala pang isang buwan na nanunungkulan, ay naging abuso ng masyado, kung kaya't naireklamo ng mga, hindi lang ng mga opisyalis ng Bureau of Customs, pati na ang mga broker importer na siyang mismong nanguna sa reklamo dahil masyadong matindi. Isa na ito sa naging dahilan kung bakit hindi tumataas ang koleksyon ng Bureau of Customs, dahil sa ginawang paghihigpit nitong si Arnel, si Atty. Arnel. Ayun, ang dapat lutasin din sa Bureau of Customs may isang problema tungkol dito sa 130 40-footer container van ng karne na at itong 84 by 40-footer container van din ng sibuyas na umano ay 3 taon nang na naka-stack dito sa Bureau of Customs na hindi man lang kinumpis ka o dahil inabandon daw. Pero dapat ginampanan ng gobyerno rito na ipamahagi ito sa mga preso ng mga ng bilibid sa mga PMP at sa Armed Forces upang mapakinabangan at dito sa mga rehabilitation center, sa mga maraming pagbibigyan ng pamahalaan tungkol dito sa mga karne at sibuyas na ito na hindi masasayang, upang hindi masira, upang pakinabangan. Dapat ipinamahagi ito. Katulad niya, inaabot na ng 3 taon. Abay, natural, sira na yan. O ngayon, gagasta pa ang gobyerno ngayon pagtatapon doon sa Norsagaray, Bulacan. Siyempre, ibabayad yan para itapon o i-arkila ng mga truck yan, tauhan o ano. Madalit sabi, malaking gastos para sa panig ng pamahalaan. Subalit kung ito ay na pag-isipan nilang ipamahagi ng sa mga bilangguan, sa mga boys town, sa social welfare, maraming makikinabang na hindi paggagasta ang gobyerno. Diba? Kaya tulad nagkabulok, paano ngayon gagawin? Siyempre, patatapon mo. O pag pinatapon, may gastos. Arkila ng sakya ko ng tao. Kaya malaking kakulangan kung sino man ang mga namumuno dyan sa atin sa Bureau of Customs. Katulad ditong yung mga sinasabing
mga medical waste na galing pa sa Canada, yung mga basura na nakakarga sa ilang container ito na ayaw naman tanggapin ngayon ng port of origin sa pinanggalingan sa Canada, na ibalik sa kanila itong 91 by 40 container van. Abay, gastos na naman ang gobyerno natin dyan dahil ayaw tanggapin doon sa port of origin sa Canada. Natural dito itatapon yan. Ngayon, kapag ibinaon mo yan, abay, pagka dumating yung tag-ulan o bagyuhan, yung katas na ilalabas dito sa lupa na kakalat dyan sa kung saan dadaan yung mga katas ng ulan na yan, maepektuhan, nakakapisala ng kalusugan. Kahit ibaon mo yan sa isang lugar, maraming maepektuhan yan. Kaya, mga katoto, ito isang malaking pagkukulang ng ating pamahalaan sa mga pamamaraan upang hindi tayo magkaroon ng ganitong gastusin o mentras na maipamahagi o makatulong itong mga karne at sibuyas, hindi naintindihan o hindi napag-isipan kagat ng mga namumuno sa Bureau of Customs. Dapat ito ay sa susunod na magganap ito, mga katoto, sana ay maging aral na ito sa ating mga pamunuan ng Bureau of Customs. Agapan nilang ipamigay kung inabando na, hindi na kukunin ng mga broker o importer, kung na natin, pamahagi na natin yan. Kahit na marami tayong mga institusyon dyan na kailangan yung mga pagkain, dapat maibahagi yan doon. Hindi katulad ng ganyan na mabubulok sa container, sa bakuran ng Bureau of Customs, at nakaka-epekto pa rin sa congestion. Yung mga nagkakaproblema tayo sa pier o sa Bureau of Customs na sinasabing walang mapaglagyan yung mga shipment na dumarating na container. Pero paano naman yung katulad nga niya na maraming dapat na ilabas na container? Pero may 130 di 40 container van at 80 na di 40 na may sibuyas na nabulok, karning nabulok, at itong medical waste na 91 container na di 40. Ang daming container niyan, biro mo nakatambak dyan. Kung yan naagapan na mai-dispatch yan ng tama sa panahon, hindi madadagdagan yung congestion na sinasabi dyan sa pier. Di ba, mga katoto? Kaya mga katoto, hindi na nakabati. Ikuan mo na sa extra background. Natapos na pong muli ang ating 2 oras na talakayan, huntahan at huntahan. Sana kayong magsasawang subaybayan sa aming himpilan dito sa Talakayang Pinoy sa Kakampi Online tuwing araw ng Lunes at Miyerkules. Ganito rin pong oras at himpilan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang araw na inyong pinahiram sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya at buhay na ipinagkaloob niyo sa amin sa araw-araw.
Wag po sana kayong magsasawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, pangunawa, pagtulong at paggabay sa amin. Nawa po ay basbasan nyo ang aming programang ito upang kami patuloy na makapaglilingkod sa inyo at sa aming kapwa. Ang lahat po ng papuri at pasalamat sa inyo ay sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Sa pamagitan ng Inang Birheng Maria. Amen. Ngayon, mag-ingat po tayo sa buong maghapon, mga katoto. God bless us always. Ang gabi ay mapayapa, kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto, kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo sa nag-isipan at mararating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Talaga na ang tali sa paa, imulat na ang iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta.